po tayo mabigyan ng ilan sa siguro mahalagang mga pointers sa dapat nating malaman at makasama rin po natin sa talakayan patungkol pa rin po sa naging takbo ng impeachment trial kahapon. Ating makakasama ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Tama-tama, ang Philippine Bar. Yan, mga miyembro ng bar, mga abogado. At ang chairman at lead convener po ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo. Again, sa ating paratutun. Attorney Domingo, maraming salamat po muli sa pagtanggap sa aming tawag dito po sa Benaman ng mga balita, Radyo na TV. Good morning po, Attorney. Good morning, Orly, and walang anuman. Marami tatanong sa akin, dati raw yung mga biyasa, kanila mga abogado. Lalo na yung mga minsan nakukuha ang abogado sa mga malalaking mga kaso sa panig ng depensa, talaga mas marami raw silang pangungutya pero hindi nila alintana at naging matagumpay sa propesyon ng abogasya. Ngayon daw sa simpleng post sa social media may mga nagre-react na. Pero tama ba yung ganong observation, Attorney Domingo, sa inyo bilang naging opisyal ng Philippine Bar Association, Attorney? Ano sinasabi nila about Yung the mga abogado? dapat ba maging sensitibo sa mga simpleng mga puna at nakikita sa social media, Attorney? Depende yan sa style ng mga respective na abogado, no? Opo. At meron dyan napaka-ugay, meron dyan sensitibo, meron dyan masyadong contentious, masyadong agresibo. So, depende po sa tao yan, no? But Mm. we have the line na we have to comply with certain Yan. guidelines Mm. as lawyers who are actively practicing law, no? Mm. At isa na dyan, courtesya towards our brethren in the profession, and therefore we should be very polite, very very respectful of each other, and at the same time respectful, certainly in respect of the trial court as well. In this Okay. particular case, itong ating impeachment court, Oo, dapat mapugay po tayo. Pugay po naman so tayo. Di tayo mag-aaway. oo nga po. So dapat lang pala talaga na ito'y tugunan, aksyonan ng impeachment court at sa Lunes ay malalaman ng tugon diyan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero dito sa mga maaring sabi nyo nga ay paglampas o pag-overstep doon sa line yung mga dapat na maging decorum sa trial na ito, tulad nitong impeachment trial na ito, Attorney. Totoo yan. In fact, sabi yata ng presiding officer, two weeks ago, sinabi na niya yan. Pero more of parang advice lang at parang ano lang, binibigyan ng payo ang mga tao na dapat ay magpa-practice ng political neutrality, no? Alam Mm-mm. natin yan, no? Orly. Mm-mm. Ang definition ng political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference, no? Mm-mm. And in relation to that, itong Rule 18 ang tinatawag na sa common parlance, ang tinatawag yan ay gag order. Ang sabi naman ng Rule 18, the presiding officer and the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of the pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, to the persons impeached, and to their respective counsel and witnesses. Yan po ang tinatawag na gag order. Napansin nga yata ng presiding officer, buka yata nilalabag po yata ng mga parties concerned ang Rule 18 ng impeachment rules. Alright. Particular kasi pinag-uusapan, ito nakikita po sa post sa ating pong radyo na TV pa. Kay Attorney Ligutan. But I think merong kasagutan dito si Attorney Ligutan. Hindi lang talaga nabigyan ng pagkakataon kahapon kasi patapos na. Pero sa Lunes, pakinggan ang kanyang panig. Meron siya ditong parang reaksyon doon sa naging resulta ng diskusyon regarding misleading questions, Attorney Domingo. Yung mga ganyang pagkasasalita, lalo-lalo na kung kasama ka sa trial, lalo ka na you're a public prosecutor or private prosecutor or defense counsel, dapat medyo maingat tayo sa ganyan. Kasi kahit na nung sabihin mo, lalo na sa media, lalo na ngayon sa social media, anything that you would say pertaining to the merits or even the procedures, kung tama o hindi,
Of course, sabihin mo, that's only a general comment, but dapat maingat tayo. We have to be very, very scrutinous about that, no? Kasi Mm. meron tayong nilalabag na certain rules, no? Lalo na yung Rule 18 na aking binasa. Kaya ang dapat sabihin natin, this being a very sui generis, at it is actually a public hearing as well, but merong siyempre mga personalities dito, politiko po, no? Orly, no? Mm. And they're trying to play on the respective positions sa public, and therefore they should be very, very careful. If you recall, during the time of the corona trial, na-figure very prominently itong issue to eh. In fact, nagalit po ang presiding officer at that time, si dating Senate President Enrile, at binigyan nila ng napakabigat na admonition ang mga parties. For example, early in the trial of corona, sinabi nagkaroon ng press briefing ang prosecution at that time, at pinakita nila ang picture nung isang condominium, and Mm. they said it was owned by then Chief Justice Corona. Corona. Opo. So nagalit at pinagalitan po ni Senate President Ponce de Leon. Huwag naman natin gagawin yan. Kung ganyan ang gagawin natin, withdraw nyo na itong petition for impeachment, at kayo na lang maghusga na lang kayo sa publiko para pakita nyo yung ginagawa nyong ebidensya, but not in this court, sabi ni Senate President Ponce de Leon. So dapat gawin po ngayon yan. And I think there is a move now on Monday. I think the presiding officer should be more strict in enforcing this Rule 18, or what I said, this is the gag order. Dapat bigyan nila ng admonition. Otherwise, they are susceptible to being cited for contempt by the trial impeachment court. Yan. Admonition. Yun ang aking hinahanap na salita, termino kanina pa. Pero anyway, Attorney Domingo, pinag-uusapan natin yung mga miyembro ng impeachment court. How about the gallery? Na ayaw naman natin ito magmukhang parang laro ng volleyball o basketball na pag may nabutat ang player, may wah! Gaganon, mangangansyaw. Ayaw natin magmukhang ganon ang anumang paglilitis. Ano sa tingin niyo dapat maging tugon dito sa mga ganito sa panig ng mga nanonood na nasa loob mismo ng impeachment court, Attorney Domingo? Pag nasa impeachment court ka at in person kayo, dapat wag kayo maingay. Kasi para namang pinapanood nyo si Alex Ayala Yeah, sa Washington. Huwag tennis. naman gano'n. No? Oo, Kasi oo. may solemnity po naman yan. Hindi naman biro-biro itong ating ginagawa ngayon. Lalo-lalo na ang respondent dito ay napakataas na ranking na opisyal. So dapat unos dilis tayo. No? Huwag naman tayo ganyan. Manood tayong mabuti, masusi nating examinin ang ginasabi ng mga players, mga prosecution, as well as the defense, as well as the resolution ng presiding officer, as well as the senator judges. Pakita po natin na tayo mahinahon at tayo tumitingin at masusi natin pinag-aaralan ng pinag-uusapan ng mga players ng mga impeachment trials and proceedings. Hindi ko lang Huwag naman maala. tayong parang nasa basketball court tayo ng PBA Opo. or NBA, Huwag naman po ganon. May mga pagkakataon ako nakikita sa korte, hindi lamang po dito sa Pilipinas, may pinalalabas talaga ng korte. Pag medyo ma-react, nangingiti, tumataas pa ang kamay, patango-tango, pwede pala magsabi ang judge na masyado kang napaka-reactive na audience dito, pinalalabas ng korte, Attorney Domingo. Totoo yun. In fact, nakita natin sa either CNN or other international press, nakita natin pag pinapaalis ng isang chairman ng committee na dinideliberate nila whether to accept the appointed or promoted Attorney General, ang ginawa ng isang abogado, umupo doon sa tabi nung ini-interview ng Senate Committee ng Justice at pinaalis kasi napakaingay. So, pwedeng gawin po ng presiding officer yan. At Alright. dapat bigyan natin ng a little discipline naman to. Hindi ito biro-biro as I mentioned, hindi ito katutuwa, at ito'y dapat binibigyan natin ng solemnity naman, at lahat tayo seryoso dito sa ating bagay-bagay. Alright. Pangulitan lang siguro, Attorney Domingo, anong naging assessment nyo sa cross-examination kahapon dito sa State Auditor na si Silene Del Campo? May mga abogado kasi nag-observe. Hindi dinispute yung mga dokumento, yung mga ebidensyang dala-dala
nag-focus sa kanyang kredibilidad, lalo-lalo na doon sa mga tanong na sa tingin mo, sa iyong pananaw, sa iyong professional observation, dapat ba ganito? Sa tingin mo, dapat ganito? Mukhang doon daw yata na-focus ang cross-examination kay Del Campo. I think what the defense is trying to lay is the foundation for their own presentation of evidence, no? Sinisira nilang credibility ng witness, no? Del Ano pangalan Campo, po nun? Sailin. Yung SOCOA agent, no? Mm. So ang ginagawa lang po ng defense is to dismantle the testimony of the witness. But again, the witness was very firm in her testimony at binalangkas niya mabuti how she was able to follow the guidelines dito sa circular at I think she was straightforward at saka nakita natin na talagang she was firm and she knew exactly what she had to do. Mhm. So palagay ko po naman by and large ang performance po ng witness is very truthful of what she knows or she knew. Tulad ng ating napag-usapan, hindi tayo nagkausap, Atty. Domingo, patunay ito na ang confidential fund o ilang pa mang pondong binibigay sa mga opisyal na gobyerno na pera ng bayan, hindi nyo pwedeng itago ang pinagkagastusan sa paggamit ng confidential. Kundi hindi dahil sa confidential, kung hindi kaya nyo itong gastusin at kaya nyo yung patunayan na wastoon yung paggasta sa pondong ito, Atty. Domingo. Totoo. It's the crux, no? Yan ang pinakasusi ng investigation. Kung pinalo ba nila ang circular at masusi nilang pinalo yon because yun ay ang nagbibigay ng guidelines kung paano natin investigahan whether the confidential funds and investigation funds are properly and regularly expended by the parties concerned. No? In this particular case, the respondent VP, who is supposed to be the accounting agent, no? Alright. The one who should be accountable agent, and dapat makita talaga na pinalo niya under her watch ang lahat ng palatuntunin nitong ating joint circular number 2015-01. Okay, Atty. Domingo, again, maraming salamat. Sa ulitin po, sir, ingat po kayo at magandang umaga. Sige, Oscar. Apo. I mean, sorry. Orly po, Orly. Orly. Thank you very much, and good morning. Atty. Rico. Atty. Rico Domingo, Chairperson and Lead Convener po ng Movement Against Information, ang inyong po napakinggan.